Sa Pananatili. pananatili, pwede rin. Sa Store. sa English mas maano eh, mas madaling ano ipaliwanag, no? Wise, no? Use, 'di ba? Of resources. Parang ganoon, 'di ba? Pag wise o matalino ang paggamit mo sa mga resources, hindi ka nagsasayang. So, pagtitipid, kasi hindi naman to pera, hindi naman to material, no? Sabihin na lang natin na hindi pagsasayang o hindi nasasayang, no? Hindi nawawaldas, ganon. Ano ba yung hindi nasasayang? Ano ba yung hindi nawawaldas? Yung ano ba yung kinoconserve natin sa thermodynamics? Ano yun? Energy. Energy. So yung energy daw ay hindi nasasayang. Saan napupunta? Saan napupunta ang enerhiya? Oh, volunteer. Ito ba ay nawawala? Ito ba ay nakikreate o nandyan lang? Ano nangyayari kung nandyan lang? It just letter T. Transfer. Transfer, or yung mas appropriate na term is transform, no? Ano yung transform? Halimbawa, yung tubig. Yung tubig ba, may energy ba sa tubig? Meron, no? Sa dam, no? Hydraulic or hydrology, no? Doon kumukuha tayo ng anong kinukuha natin doon? Yung electricity. Tama ba? Yung hydraulic energy galing sa dam. Alam naman yung dam, di ba? Meron bang dam sa Bulacan? At saan nakalagay yon? Saan nakatatagpuan? Ang tawag sa dam sa Bulacan, ano ba yon? Ay Angat, di ba? Saan ba yung Angat, class? Saan ba yung Angat? Saang town yung Angat? May town ba na Angat? Angat? Taga Bulacan ba kayo? O taga Manila? So, yung Angat Dam, tas may isa pang dam eh. So, yung mga dam, kaya yan na tinayo para kontrolin ang tubig, no? So, yung dam, ibig sabihin ng dam ay obstruction, no? Dam. So, yung tubig, lalagyan mo ng harang, at ang harang na yon ay dam. May time na mapupuno ang dam, di ba? At papawala, no? Magre-release, no? Pero habang iniipon mo yung tubig, para ma-utilize mo yung tubig, maglalagay sila ng tubo. Ang tawag dito ay penstock, no? Para saan yung tubo na to? Para saan yung tubo? Yung tubo na to ay dadaluyan ng tubig at tatamaan yung tinatawag na turbina. So may tinatawag na mga turbina, horizontal at vertical axis, no? Ito vertical axis. Tatama yung tubig dito, iikot yung mga blade, no? Pag umikot yung blade, iikot din yung shaft, no? Yung pinaka-ehe niya sa Tagalog. Hindi ko lang alam yung talagang Tagalog nito. I think ehe is Spanish, no? Inadapt lang natin. Pag umikot ang shaft, nakakupling siya. May coupling. Dapat alam nyo to kasi electrical engineer kayo, di ba? Electrical engineering. Ang shaft ng turbina ay nakakopol sa tinatawag na ano? Generator. Yung generator, makakapag-produce ka ng electricity, dadalin mo sa substation, di ba? Dadalin mo sa mga distribution, sa utilities. Kaya merong mga electric cooperative. Yan, no? So, ano nangyari dyan? Yung hydraulic ay naging
electric. Ano pa? Yung mga light, di ba? Anong matututuhan natin sa light? Sa light naman, saan nanggagaling yung light? Ano ba yung energy na nanggagaling sa araw? Ano ang tawag sa energy na nanggagaling sa araw, class? Letter S? Solar. Energy po. Tama, very good, no? At eto, ngayon sa Pilipinas, no, mga years ago, no, several years back, hindi to familiar, no? Wala naman nagso-solar. 'Di ba? Madalang. Ngayon, marami nang nagso-solar because it's one of the renewable energies. And then, ang tanong, bakit kaya nagso-solar sila? Ano ang drive? Kasi nga ang mahal na ng kuryente, no, yung bayad sa kuryente, yung sa mga Pelco, sa mga ano ba 'yan? Meralco, basta may ko, no, yung cooperative nila, no. So lahat ng gustong mag-solar, tas ilalagay nila yan sa sa battery, no. So ito yung bahay mo, ano gagawin mo sa solar? Lalagay mo sa bubong or sa somewhere na makaka-capture siya ng energy from the sun. Anong tawag dito sa mga solar na to? Solar Solar panel. panels, no, or PV. Anong PV? Photovoltaic, no? Photovoltaic panels, no? Pag nakakuha ka ng energy from the sun, tumama dyan sa mga solar panel, no? May dalawa nga palang klase ng solar panel, class. Monocrystalline, tsaka polycrystalline, no? Crystalline yan. At yung kanyang mga raw material ay kadalasan, silicon at germanium, no? So, pag tumama yung araw dito, may kapabilidad siya na ma-store. At hindi naman yun AC, no? Meron siyang mga gadget para kolektahin, magkakaroon ka ng DC voltage, no? So, ano yung mga kailangan mo? So, kailangan mo ng mga, yung mga unang-una para ma-store, kailangan ng battery. Tapos dito naman, yung solar yung controller, no? Yung pulse controller niya, yung tinatawag na mga sine wave, no? Sine wave controller and so on. Yun ang magko-convert ng energy na heat, di ba? Kasi solar is from heat, para ipasok dito maging electricity. Kaso DC to eh. Ano ba yung DC? Ano yung DC? DC. Direct current. Ang mga DC class ay lang, di ba? Electrical kayo, dapat alam nyo to ha. 12 volts, 24 volts kadalasan. No, mamimili ka dyan. So DC yan. Paano magiging AC? Kasi electric fan mo ay 220, di ba? 220 volts. Ilaw mo 220. So gagamit ka ng gadget, yon? Yung tinatawag, inverter. Yan. No, so ganun. So sa madaling salita, yung ating solar energy na init ay naging kuryente. Di ba? So pag tingnan mo yung mga SM, mga bagong SM, no, Shumart, yung kanilang bubong ay puro solar. So ibig sabihin yung mga building, no, ay towards green. Ano yung green? Hindi green-minded, ha? Green building, green energy means malinis, renewable, and so on, no? Pag pumunta ka sa Caloocan, papuntang Caloocan, no, sa Balintawak, dadaan ka sa Toyota Balintawak. Lahat ng kanilang bubong at panel, no, doon sa Toyota, na yon, ay puro solar, no? So marami ng ganito, no, mga solar. So may mga kumpanya na nag-aano ng solar. Okay? So na-transform. So that's one of the law of thermodynamics, no? Yung init pala ay pwedeng maging kuryente. Isa na lang para matapos tayo dito sa first law.
ang hangin. Meron bang energy sa hangin? Meron ba o wala? Meron, di ba? Energy. Ano ba yung energy? Ang energy ay dinidefine as, ano pa? Ability to do work. Sa mechanics, no, sa classical mechanics, ito ay force times distance, di ba? So, may force ba yung hangin? Meron, di ba? Yung compressor nga, pag puno ng hangin, no, di ba? Naglalagay yun ng hangin sa gulong, di ba? So, may pwersa yung hangin. Tapos, meron din siyang tinatravel na distance, no? So, tingnan nyo to. Pag tumama ang hangin dito, ano mangyari? O dyan. Or dito. Ano mangyari sa turbine blade? What will happen to the turbine blade? Iikot, no? It will turn. So, ano yung conservation of energy? Ano yung transformation of energy na nakita natin doon? Na yung hangin pala ay makapagpapaikot. So, from wind energy, which is fluid, di ba? Because fluid can be defined as, dalawa yon, di ba? Pwedeng liquid or gas, di ba? Ano ba? Tubig. Fluid yan. Nitrogen, oxygen, gas yan, no? Yung hangin ay fluid rin, no? In a gaseous form. Kasi hangin nga Hindi naman yan basa. So, yung hangin pala ay pwedeng makapagpaikot, no? Common naman yan. At pag umikot yan, iikot yung shaft nito, di ba? Pag umikot yung shaft, alam nyo, pag nai-utilize mo yung mga motion, marami kang pwedeng makuha. Katulad ng, alam nyo ba yung dynamo? Yung dynamo, parang small generator yan. Yung mga nagbabike sa gabi, wala naman yung kuryente doon, di ba? May nakita ba kayong battery doon or ano? Sa bike? Wala. May dynamo doon, habang pumipidal ka, kumikis-kis, nagkakaroon siya ng friction sa another element and then umiikot din. So habang umiikot, di ba yung generator din, habang umiikot yung shaft ng generator, nakapag-produce ng electricity. So ganun din yun. Pag pinaikot mo yung shaft nito, di ba? Tapos, may couple to na generator. Kaya nga ang tawag dito ay WTG. Ano yung WTG? Wind turbine generator, no? At so far may dalawa, no, na typical na klase ng wind turbine. Yung isa ay horizontal, ang isa ay vertical, no? So vertical, yan, vertical axis wind turbine, no? VOUT. Horizontal axis wind turbine, no? So ang point natin dito, yung wind energy ay naging electricity, no? Saan ba mayroong wind farm? Ang tawag doon sa lugar na maraming wind turbine generator ay wind farm. Ano? Saan doon sa sa lugar ni Presidente Marcos? Ano 'yon? Bangi ba 'yon? Bangi? Bangi ba yung pronounce, no? Ilocos Norte, no? Tapos meron pa si Ayala, hindi ko masyadong familiar ng lugar, pero si Ayala din naman, no? Ayala tsaka sila Aboitiz, sila yung mga nag-aano doon, no? So, yun. So, maliwanag na tayo sa first law, no? So, ngayon, ano naman, tapos na tayo sa first law, no? Ano naman itong second law? Any idea? What is second law of thermodynamics? Ay, nga pala, class. Ilan bang law ng thermodynamics ang alam nyo? Ilan? 3? 4? Ilan ba yung law of thermodynamics?
Tatlo lang ba? O, 5 na. Ba? Ilan talaga? 4, 5, 3, 6? Paano ba? Apat. Actually, yung dalawa lang ang masarap intindihin diyan. Yung iba, masakit na yung ulo natin, no? Ano ba ang apat na law ng thermodynamics? So, unang-una, nakikita ba sa screen, class? Nakita ba? Class, sagot kayo kasi hindi ko alam kung kung napuputol na tayo o hindi nyo nakikita, please. So, yung first law, ito nga yung dinidiscuss natin, no? Conservation of energy. Ibig sabihin, nagta-transform lang siya from one form to the other. Hindi siya nakikreate kasi nandyan na siya, no? Pagkapanganak mo, nandyan na yung tubig tsaka yung hangin, no? Hindi rin na-destroy. No? Kailangan mo lang i-manage yung pagka-transform. Yung second law naman, ano yung pinakamahalaga sa second law? Ang second law ay tinatawag din na law of nababasahin na lang, oh. Law of entropy. 'Di ba? So doon nasasakit yung ulo natin. Ano ba yung entropy? 'Di ba sabi ko nga sa inyo, mahirap ipaliwanag yung thermodynamics because yung mga term lang niya sakit na yung ulo natin, no? Even yung mga may major ng thermodynamics like mechanical or chemical engineer, no? Iilan lang yung makakapagpaliwanag ng mabuti ng ganitong konsepto kasi malalim, no? Malalim tong entropy, enthalpy, no? Internal energy, no? Pero ipapaliwanag natin yan sa simpleng paraan. Anyway, ituloy ko muna. Meron pa palang third law. Sabi daw, ang entropy ng system approaches to a constant as temperature approaches absolute zero. O, tinan mo to. Ang dami ng problema ng tao, isipin mo pa yung absolute zero. Ano ba tong absolute zero? Ang absolute zero ay ang kalagayan na kung saan ang mga atoms at molecules ay nag-start na tumigil sa pagkilos, no? If the atoms and molecules are not moving, no? Absolute zero 'yun. Ibig sabihin malamig na malamig, no? So entropy of a system approaches a constant as temperature approaches absolute zero. Naintindihan ba? Sandali Parang pare-pareho tayo pare-pareho lang tayo nakanganga dito. So ano ba ang absolute zero? No, para lang may idea tayo, although we're not going to dwell deeper into this. Pakibasa mga si Yasmin, nandiyan ba si Yasmin? Yasmin. Diba po, nakikita mo ba yan, Yas? Nandiyan ba si Yasmin? Sir, ibang section. Ay, ibang section yata si Yasmin. Section, ano ba yun? 2B po. 2B pa yun. Ikaw na lang. Si Iris na lang. Babasahin po ba natin, sir? Eto lang. Absolute zero. Absolute zero is the lowest temperature possible. At the temperature of absolute zero, there is no motion and no heat. Absolute zero occurs at a temperature of 0 degrees Kelvin or negative 273.15 degrees Celsius or at negative 460 degrees Fahrenheit. Salamat, no? So, kahit hindi natin tinitake up yung third law at yung zeroth law, at least alam nyo, no? Na, natutuhan ko yun kay Engineer Ino, yung pala yung absolute zero, no? At least yun lang maalala nyo. Di ba? Kasi mahirap alalahanin yan, lalo na hindi nyo yan major. Alam nyo,
Pag natatuhan mo ngayon, mga 2 linggo, 3 linggo, ilang buwan, malilimutan mo na parang teacher. Pag hindi na ituro ng teacher ng ilang buwan o ilang semester, no, kailangan niyang reviewin, no? Ganun lang talaga, no? So, ang sinasabi lang natin dito, to cut it short, absolute zero is the lowest temperature possible you could ever imagine, no? Ano yung pinakamababang temperatura? Ibig sabihin, napakalamig nun, no? Ano yun? 0 degrees, ano ba yan? Kelvin. Kasi Kelvin is absolute scale, no? Hindi 0 degrees centigrade na. So, 0 degrees Kelvin. So, kung gusto mong ma-convert yon, -273 Celsius, no? Kasi the ice, yung yelo, nag-start siyang mag-yelo, yung tubig nag-start mag-yelo pag 0 degrees Celsius. Eto, 0 degrees Kelvin. Ibig sabihin, i-absolute mo muna, tapos yung kanyang equivalent sa Celsius ay eto, no? -273.15 sa English units, yun ay -460 degrees Fahrenheit. Di ba? Kasi mag-a-add tayo, no? Ng value na 460 from the value of Fahrenheit para maging Rankine, no? Kung 0 yon, no, na Fahrenheit 0 para ang reference mo ay Fahrenheit, -460 mo, 'di ba? Napakalamig niyan. So doon sa temperatura na pala na ito ay tumitigil, nag-i-start na huminto o tumigil ang pagkilos ng mga molecules, no? Wala ring heat, syempre. Sobrang lamig na nga yan, no? So anong law yun? Yun ay third law. Ano nangyari dun sa entropy? Ang entropy daw ay nagiging, natandaan ba? Ang entropy daw ay nag-i-increase, nagdi-decrease, or naging constant? Ano nangyari sa entropy? Pag absolute zero, ang entropy daw ay nagiging constant. Okay ba yun? Bakit niya sinabi na nagiging constant ang entropy? So pag bumalik ka sa second law, may behavior kasi class ang entropy. Ang sabi ng second law, ang entropy ay always ang entropy daw ay always increasing. Okay? So, balik tayo rito. Sa pagkakataong ito, gusto kong sabihin na dahil mahirap ipaliwanag ang second law, pwede natin siyang ipaliwanag sa 4 na konsepto. Pili tayo ng malinaw-linaw, ibang dito. Ano ang 4 na konsepto na magpapaliwanag sa entropy? Sa second law. Una nga ay ang law ng entropy. Paki-describe mo nga sa akin ang entropy sa isang salita lang. Ano ba yung entropy? Kasi gagraduate ka ng gagraduate ka ng thermodynamics under Professor Charlton Inaw, no? Tapos hindi mo alam yung entropy. Ano bang natutuhan nyo sa thermodynamics? Ano ba entropy? So pag nasagot mo to sa isang salita lang, masaya na ako. Ano yung entropy? Letter D. Ano yan? Narinig ko Ano yan? Disorder. Yun. Ano ba sa Tagalog ang disorder? Ano sa Tagalog ang disorder? Magulo, 'di ba? Kaguluhan, walang kaayusan, na disarray, na disorganized, no? So, ganito klase, no? Pag iniintindi mo yung konsepto ng isang pag-aaral o disiplina or ng subject sa engineering, no? Parang you have to correlate. Ano ang pakialam ng disorder
sa thermodynamics. Bakit pumasok yung konsepto ng kaguluhan, ang pinag-uusapan ay thermodynamics, no? Ano ba ang nagiging disorder? Ano ba yung nagkakagulo dito? Ano ba yung nagkakagulo sa sa thermodynamics, sa entropy? Yung mga ano yung nagugulo, class? Mga ano? Intindihin mabuti to, no? Kasi mahirap nga intindihin yung thermodynamics, no? So, ang second law of thermodynamics ay kilala rin sa law of entropy. Ano ang entropy? Ang entropy ay ang panukat, measure of disorder. Bakit nagkaroon ng disorder? Kasi yung mga atoms at molecules na dating maayos or organized ay nagkakasabog-sabog, nagkakalat-kalat, na disorganize or disorder once na nag-release ng energy. At pag na-release ang energy, nag-i-increase ang entropy. Ulitin ko, no? Kaya sinasabi ng mga scientista, ng mga thermodynamician, according to the law of entropy, entropy is always increasing, no? The entropy of the universe. May entropy pa ng universe, no? The entropy of the universe o yung pangkalahatan is always increasing, no? And especially pag nagre-release ng energy, no? Pag nag-transform ng energy, so it is expected na dumadami yung entropy. Paano natin ipapaliwanag yan sa pinakasimpleng paraan, no? Kasi disorder no? Pakipaliwanag mo nga yan. Anong kinalaman ng entropy dyan? Ano ang kinalaman ng second law of thermodynamics dyan sa posporo? Ano ang kinalaman ng second law dyan sa pagsindi ng posporo? Ay, ano bang ano nyo? Sorry. Ano bang section nyo? Pasensya na, si Iris lang, dalawang Iris lang ang nakilala ko no? Hindi ko hindi ako mahina ako sa pag-ano ng pangalan So, let me grab this list kasi baka matulungan ako nito. Si Iris, natawag ko na yan Jason ba yan? Jason? Nandiyan ba si Jason? Jason, ano ang kinalaman ng entropy or law of disorder dun sa posporo? Wala si Jason? Wala, nandyan o hindi alam? Okay lang pag hindi alam, no? Sabihin mo, sir, hindi ko pa... ganun lang, no? Kasi pag hindi ka sumagot, absent na sana kita dito Next, Alvaran. Anong kinalaman ng pagsindi ng posporo sa entropy? Jennifer. Hindi ko rin po alam. Bakit hindi alam? Ano ba yung meron sa posporo? Di ba may, yan, parang pulbura, no? Yun yung nakabalot. Nakikita ba? Ano ba yun? May mag-volunteer ba? Hula lang. Sandali, sino? Ponyo, sige. Kasi ginajot down ko yung mga nag-recite sige. Dapat po di ba sinusundan yung posporo? Nasusulat po siya sa pinabasahan po yung molecules po ng sa may posporo.
Oh, anong first name mo? Ponyo? Ay, anong Melissa po. Elisa? Melissa? Melissa po. Melissa. Ponyo. Okay, very good, no? Salamat, salamat. Tama, no? Kasi yung posporo, 'di ba, galing yan sa kahoy. No? Yung puno, no? Pinutol yung puno at ginawang posporo, stick. Binalutan ang dulo ng posporo ng parang, ano bang tawag natin diyan? Combustible material na parang pulbura or mitsa, no? Yan. Maayos yan, 'di ba? Maayos yung mga molecules niya, walang gumagalaw eh. Nung kiniskis mo na sa sa posporo, yung 'di ba may kiskisan, nagkaroon ng friction, nagkaroon ng heat, may oxygen sa paligid, no? May 'di ba fire triangle, naalala ba ko ano yung paano ba naalala ba yung paano magkakaroon ng fire? May tatlong elemento eh. Yung fire triangle, kailangan natin ng Heat, oxygen, and fuel po. heat, oxygen tsaka fuel. Ano yung fuel? Ito na nga, no? Yung posporo. Yung heat, nung siya ay kiniskis, nagkaroon ng bombardment sa mga molecules niya. Heat yun. Oxygen, galing sa air. Di ba? Alam niyo ba ang composition ng air? Nitrogen tsaka oxygen. Ilang porsyento ang nitrogen? 78%. At ang oxygen ay 21%. Pag pinag-add mo yan, ilan yon? 78 plus 21, ilan? 99 lang o kulang. Nasaan yung 1%? Other gases. Oo, 'di ba? Other elements, other gases, specifically argon, 'di ba? Ngayon ang tanong, bakit oxygen lang ang na-involve sa combustion? Kasi ang nitrogen ay non-reactive. Hindi nagre-react yan, kaya yung mga panlinis sa mga tubo, no, sa mga acetylene, no, sa mga refrigeration, bubughan mo siya ng nitrogen. Kasi hindi nagre-react, no? Ang tawag sa kanya ay inert. 'Di ba? Pag pinag-aralan mo yung chemical table, inert gases, 'di ba? Hindi nagre-react. So oxygen ang talagang reactive. So kukunin mo pag na-involve yung oxygen sa air plus heat galing sa friction at may fuel ka, yung gatong mo, etong kahoy, tsaka yung mitsa, magkakaroon ng combustion. Pero tama yung sinabi ni Melissa, maayos naman dati ang mga molecules yan, di ba? Pero nung nagkaroon ng combustion reaction, which is the release of energy, no? Kasi ang combustion, magre-release siya ng energy in terms of what? Heat, di ba? Siyempre, iinit yan, may apoy eh. Tsaka light, di ba? Fire. Di ba? Umilaw yan, di ba? So, lumiwanag, light energy yon. Ito, heat energy. So, naggulo yung mga molecules, di ba? Siyempre, nasunog, nagka-disperse, nagkasabog-sabog. No? Walang iniwan yan sa gatong. Di ba? Yung fuel mo, gatong, charcoal, coal, charcoal, nuclear, no? Ano ba yung composition ng nuclear? Plutonium, di ba? Iridium, plutonium. Di ba maayos dati 'yon? Pero pag nagkaroon na ng iniinit siya, no? Mga splitting of atoms, nagugulo. Nagkakaroon ng disorder, so nagre-release ng energy and yung entropy ay dumadami, no? Increasing. Okay? Okay ba tayo sa konsepto ng entropy? Ano yung natutuhan natin sa entropy? Ang entropy pala ay law or measure of disorder. Yun ang nagpapaliwanag sa second law. Ano pa? Entropy always ano yung mode ng entropy? Always the entropy of the universe is always what? Increasing. Kailan magiging constant ang entropy? Kababasa lang kanina. Magiging constant. No, ibig sabihin ng constant hindi na sa absolute zero, no? Siyempre constant na, hindi na makakilos no? Sobrang lamig, hindi na makakilos. Ano 'yun? Absolute zero. Ano yung absolute zero? Absolute zero? Negative 273 tsaka negative 460 degrees Fahrenheit. Okay? Okay. So maliwanag na yan, ano? Ano pa ang isa pang paraan para mapaliwanag ang tinatawag na
second law. Kasi second law tayo eh. Dapat ma-establish natin yung foundation nito, no? Para maipaliwanag ang second law, erase muna natin to. Bakit ayaw ma-erase? Kasi galing siya dun sa ano. Isa-isahin ko na lang. Isa-isa talaga ako. Sorry ah. So, ang isa pang paraan para maipaliwanag ang entropy ay ang second law ay ang tinatawag na flow of energy or flow of heat. Ano ba ang paraan ng heat transfer? Paano ba nag-transfer ang heat? Ito ba ay mula sa mainit papunta sa malamig o malamig papunta sa mainit? O volunteer. What is the mode of transfer ng heat? How does the heat transfer? Mainit papuntang malamig. Oo, no, yun. So pag yun ang mga sinasabi mo sa akin or yun ang sinasagot mo, ibig sabihin nakakaintindi ka ng second law. Maliwanag ba? Pag sinabi mo na ang heat daw ay galing sa mainit na lugar papunta sa malamig, yun yung isang definition ng second law. Okay ba? So inumpisahan natin sa entropy, tapos doon sa flow of heat, no? Para ipakita natin what is second law of thermodynamics. In terms of, kasi maraming pwedeng paliwanag yan eh, of heat flow. Pakibasa naman. Si Iris, ano yan? Iris, yung lalaki. Iris. Kasi, lakad. Okay. Thank you, Iris na. Lakad. Kanina, pinaliwanag natin ang second law in terms of entropy, no? Ibig sabihin, entropy is always increasing, no? And it is a measure of disorder, no? So, yun yung entropy, no? Yun ang nagpapaliwanag sa second law. Another way to explain the second law is that, di ba ang tanong natin sa AI, naka-AI itong Google eh, no? Naka-algorithm yan eh. Pag tinanong mo, blah 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 blah, di ba? What is second law of thermodynamics in terms of heat flow? Yung heat flow daw ay spontaneously na galing sa mainit na body or region or lugar papunta sa colder, no? Halimbawa, pag nagkakape ka, mainit yung kape. Saan pumupunta yung init? Saan pumupunta yung init ng kape? Class. Sa hangin, saan pa? Doon sa baso, di ba? Kasi heat transfer yan eh. Pag nagkakape ka, gagamit ka ng baso or garapo, whatever, yung cup, no? Yung init ng kape, galing yung sa binoil na tubig, di ba? Tapos nagtimpla ka ng kape, pumunta yung init sa kutsara, tsaka doon sa baso. Tapos sa baso, papuntang hangin, no? Or habang hinahalo mo, nagkakaroon ng pag-transfer, no? Pag na-transfer, yung init ng kape, yung liquid doon sa tinatawag na baso, ang tawag doon ay conduction. Pag yung init naman ng kape ay napunta sa hangin or sa surroundings,
yun ay convection, no? Sa fluid convection ang tawag. Okay? So, maliwanag ba? Maliwanag ba tong konsepto na to? Ang init ay nanggagaling sa saan? Mula sa transfer mula sa mainit na region o na bagay papunta sa malamig na bagay. Okay? O tanungin natin tong usong-uso ngayon. Yung AI na open system, no? Chat GPT, 'di ba? Sikat na sikat 'yan. Ito pala kahit na anong itanong mo dito, sasagutin ka eh. 'Di ba? Gusto niyo ba itanong ko kung sino ako dito? Who is Charlton Inaw? Ano sasagot kaya nito? Hala, hindi pala ako kilala. Grabe. Dali i-demo ko lang sa inyo kasi baka makatulong to sa pag-aaral nyo. Kasi ito yung ginagamit ko rin sa masteral na. So, marami siyang naitutulong. Pag may mga tanong kayo, pwede nyo rin itanong dito, no? Tingnan natin kung alam niya kung may YouTube channel ako. So, tinanong ko, bakit ano ba itong umaan? So, tinanong ko si ChatGPT, no? Does Prof. Charlton Inaw has YouTube channel? Tingnan mo sagot niya. Yes, Prof. Charlton Inaw has a YouTube channel, Prof. Charlton Academy. The channel is designed to tackle the fundamentals of technological blah blah. It has ilan? Over 380 videos, blah 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 blah. No? So, nasasagot niya, no? So, tanong natin, what is second law of thermodynamics? Yun lang. Yun lang natin kung anong sasagot nito. So, tinanong natin yung AI, no, artificial intelligence, what is second law of thermodynamics? Dami niyang sinasagot, no? Haba. So, tingnan natin kung anong sagot ng AI or of artificial intelligence na naka-attach sa Microsoft, no? Kasi naka-license yan, eh. Kumuha yung Microsoft tsaka yung Google, no? Pero the company is OpenAI, no? ChatGPT. So, sabi rito, class, no? Medyo lakihan natin. Nakikita ba yung screen, class? Hello? O, babasahin ko na lang, no? Para mabilis. The second law of thermodynamics is a physical law based on universal empirical observation concerning heat and energy interconversions. It predicts whether processes are forbidden despite obeying the requirement of conservation of energy as expressed in the first law of thermodynamics and provides necessary criteria for spontaneous process. The law establishes the concept of entropy, di ba? Napaliwanag na natin yan. As a physical property of a thermodynamic system. A simple statement of the law is that heat always flows spontaneously from hotter to colder regions. Di ba tama yung pinag-uusapan natin na ang heat daw ay spontaneously. Ibig sabihin, hindi pinaplano, natural yon, no? Spontaneous is natural. Yung natural na pagkilos, natural na behavior, natural na pakiramdam, ang tawag doon ay spontaneous, no? Hindi siya pinlano, hindi siya pinrogram, no? So, heat flows spontaneously from hotter to colder regions of matter or downhill in a cyclist path. Pababa, no? Mula sa taas, papuntang baba. Ano pang matututuhan natin dito kay ChatGPT? The second law may be formulated by the observation that entropy of the isolated system left to spontaneous evolution cannot decrease. Diba? Sabi nga natin, always increasing ang entropy. So kaya sabi niya, cannot decrease as they always tend toward the state of thermodynamic equilibrium
where the entropy is highest at the given internal energy. Nasa laging increasing, no? And towards equilibrium, wherein the internal energy is highest daw. An increase in combined entropy of a system and surroundings accounts for the irreversibility of natural process, or often referred to as the concept of the arrow of time. No? So wag niyo nang intindihin yung mga ibang sinasabi. Ang gusto ko lang bigyan ng ano rito, ng diin. What I want to give an emphasis is that yung kanyang pangalawang konsepto natin. Nauna tayo dun sa entropy, which is law of disorder or measure of disorder, always increasing. Pangalawa, yung heat, no? According to the second law, heat flows mula saan? Hotter body or region o material, no? Mula sa init papuntang colder body. Okay? Yan. So yun yung tinatawag na entropy, no? Na entropy na second law. May pangatlo pa, no? Ano yung pangatlo? Dito ko na lang lalagay, no? Kasi gusto ko ipaliwanag ang second law sa apat na paraan para mapasimple natin, no? So let me grab yung itim na lang. May itim ba dito? Yan, lakihan natin. So ano yung pangatlo para maipaliwanag ang entropy? Ang pangatlong konsepto para maipaliwanag ang second law ay yung tinatawag na Carnot cycle. So ang tanong ko, may alam ba tungkol kay Carnot? Carnot hindi Carnot, no? Ngayon kung para magkaintindihan kayo ng kausap mo, okay na lang din yung Carnot, no? Kung taga Malolos ka o taga Pilipinas, pag sinabing Carnot, kung hindi ka galing sa university, okay lang yon, no? Pero kapag galing ka sa university or college, dapat embrace mo yung responsibility or accountability that you are the holder of accurate knowledge, no? Kaya dapat tama yung mga sinasama mo, tama yung pinagbibigkas mo, tama yung formula mo, no? Kasi pag Carnot, para ka lang tambay dyan sa kanto, no? O elementary o tricycle driver magtataho na hindi nakatungtong sa isang institusyon ng mataas na pag-aaral, no? Institute of Higher Learning, no? So, Carnot cycle is attributed to a physicist, no, scientist in France. Ang pangalan niya ay Sadi Carnot, no? So ano to si Sadi Carnot? Ang sinasabi ni Sadi Carnot, related rin to sa second law, tsaka doon sa flow of heat, no? Sabi ni Carnot, yung ating universe daw na pinanggagalingan ng energy ay laging may dalawang level, no? O dalawang source, dalawang pinanggagalingan. Ang isa ay temperatura ay mainit, high, pwede natin tawagin na temperature hot, no? Or high. Okay? Yung isa ay temperature cold or temperature low, no? Ito temperature high or hot. Okay? Ang sinasabi niya, no, basing from the second law na flow of heat, mula sa mataas na energy gradient papunta sa mababa, no? Yun yung pinag-aralan natin kanina. Pero dito sa Carnot, no, along the process,
pag nag-transfer yung heat from hotter to cold, no, merong mabubuo na work, no, na trabaho, no? Okay? Tinatawag din class na yung mataas na energy gradient ay tinatawag kadalasan na source, no? Yung pinanggalingan ng energy na nakabase sa level ng temperatura ay source. Yung kanyang pupuntahan o yung pinuntahan, no, kung saan siya ginamit, no, o kung saan napunta yung hot energy niya ay ano, sink. Okay? So anong natutuhan natin dito? May source tsaka may sink. Okay? Ngayon, para maintindihan ang Carnot cycle, we might go into some little calculations, no? So how do we calculate Carnot efficiency or Carnot cycle? Unang-una, para saan ba yung Carnot, no? Baka sabihin, ano pinagtuturo ni Sir Inaw? Bakit may Carnot, no? Ang Carnot cycle lang naman ang responsable sa pagkaimbento ng maraming bagay sa mundo. Katulad ng ano, power plant, car engine, no? Eroplano, car, ano pa? Motorcycle, train, no? Ano pa? Refrigerator, mga heat pump, and so on, no? Anything na naglalabas ng init, nakabase yan sa Carnot, no, ideal cycle. Okay? Maliwanag? Baka sabihin, ano ba yung, para saan ba yung Carnot? Para saan ba yung thermodynamics? Para saan ba yung second law of thermodynamics? Ito po, yung kinabubuhayan natin, wala tayong kuryente kung walang power plant. At walang power plant kung walang Carnot or nakaimbento ng ganyang principle. Ganun lang po yun, no? Yung mga engine, refrigerator, anything na naglalabas ng init at natatransform sa energy, associated dyan kay Carnot. Ngayon, ano ba ang formula ng Carnot? This symbol is a Greek letter name or called eta, no? Eta. So, pag nag-aaral ka ng engineering, mag-aral ka ng Greek letter. Okay? Ano to? Anong Greek letter to, class? Kung subukan ko lang yung knowledge nyo. Yung summation, anong Greek letter yan? Sigma. Anong klaseng sigma? Sigma uppercase. Ang maliit na sigma ay eto, which is ano, normal stress. Pag sa nag-machine design, no, ay kasi hindi kayo mechanical, no. Pag statistics, which is common to all of us, no, if you are teaching or studying engineering data analysis, eto ay ano, SD. Ano yung SD? Standard deviation. Okay? So, ulitin ko, kung gusto mong mag-aral talaga ng engineering ng maayos, dapat familiar ka rin sa ano, Greek, no? Sa Greek notation or Greek letter. Okay? So, erase natin yan, no? So, ay, isa-isa na naman nating i-erase to. Anyway, so ano tong sample ng, ay, ano ibig sabihin ni Carnot? Anong principle ni Carnot? Ang sabi ni Carnot, class, ay ang energy daw, ang level ng energy ay depende sa pagitan. Ano yung pagitan? Difference, no? Kung gaano kalaki ang, ano ba yung ano ba yung difference sa Tagalog? Agwat. Kung gaano kalaki ang value ng agwat, ganon kalaki ang energy. Ibig sabihin, the higher the difference, no, between the temperature high and temperature cold, kung mas malaki ang energy efficiency. Okay? So, paano natin ilalagay sa formula iyon?
Mailalagay natin sa formula yon ng ganito, no? Temperature hot or high minus temperature cold over temperature high. O, tatandaan ha, kasi hanggang gumraduate kayo, gagamitin niyo yung mga ganyan, no? Gusto ko lang i-define, ano ba yung definition, general definition ng efficiency? Efficiency is always what? Output over input. Ito yung pinasok mo na energy, ito yung lumabas. Okay? Ngayon, ano yung pinakasimpleng definition nito? Pag mina-minus mo daw yung energy sa high, tsaka sa cold, or yung heat, no? Heat na absorb minus heat na na-release, di ba? Ang tawag diyan ay ano? Yun, work, di ba? Pag minus mong etong hotter tsaka colder, work yun. Kasi naman yung heat nakabase naman yan sa temperature, no? So kaya ano lang yan, no? Parallel or congruent, no? Synonymous. Temperature, no? Temperature is a function of heat, no? Kasi ang pang-measure ng heat ay temperatura, di ba? Kung gaano kababa o kataas ang isang temperatura. Pag mataas, siyempre mas mainit 'yon, di ba? So ulitin ko, ito ay work. Yan, no? Ngayon, ang tanong class, pwede ba nating ipasimple pa to? Pwede nating pasimple? Dahil common ang kanyang denominator, pwede nating i-distribute, di ba? Tama? Tama ba yan? Any number divided by itself, ano yon? Any element, variable, or number divided by the same or itself, ang sagot ay ano? 1. So, ito, magiging 1 minus temperature sa cold over temperature sa high. Okay? So, tatandaan yan, ha? At yung eta ay in terms of percent. Okay? So, ito yung ano natin, no? Ito ang ating lumalabas na equation. Yan. So, para mapatunayan, maggawa tayo ng sample. Okay lang ba? Gumawa tayo ng dalawang case, no? Kasi i-full screen na nga natin. Uy. So, Carnot cycle, we may pag pino-full scale mo na pag pino-full scale mo na lumiliit yung yung thickness ng ng pen, no? Carnot cycle. Dalawang case, ano yung case na yon? Case 1, case 2. In order to illustrate our point, no? So, ang temperature high na to, or temperature 1, that we can call temperature 1, ay 100. Ang temperature 2 niya, or temperature cold, ay ilan? Sabihin natin 5. Another case is yung temperature 1 nito ay 100 rin, no? Pero yung kanyang difference dito sa temperature ng ito yung high, ito yung temperature cold. Ang temperature dito ay mas malapit. Maliit lang yung agwat, no? Ilan? So, 95? Okay lang ba? 90 na lang, no? Ang tanong, ilan yung diferensya niya? Ilan yung agwat? Ilang points? Ilan? 10 degrees centigrade. Ito, ilan ang diferensya niya?
95 degrees centigrade. No? Punta tayo sa formula. The formula of Carnot is what? Temperature high minus temperature low over temperature high. No? So, substitute value in case 1, ano yung temperature high? 100. Ano yung temperature low? 5. Ano yung temperature high? 100. So, ito ay alan? 100 minus 5 is 95 over 100. Anong sagot? Point? Diba? Pag dinivide mo sa 100 dyan, tens, hundreds. So, dalawang decimal. So, 0.95. Okay? Ito ay decimal. Pag i-convert mo sa percent, anong gagawin mo? Ano ang ginagawa pag kino-convert sa percent? Multiply ng 100. So, ito ay 95% efficiency. Okay? So, ang eta nito ay 95%. O, balik tayo sa, dako tayo sa case 2. Ano ang mga given sa case 2? Ano muna yung formula? Temperature high minus temperature low over temperature high. Ano ang given sa temperature high? The same is true, 100. Ano yung low niya? Mas mababa sa 190. Didivide mo ulit sa higher value, 100. So, 100 minus 90 class, ilan? 10. 10 divided by 100, ilan yon? 0.1, no? 1, cancel yung 0, so 1 over 10. 1 over 10 is 0.1. I-multiply mo ng 100 is 10%, no? So, ang 10%, eto. Kasi, maliit lang yung agwat, no? 10 degrees centigrade. Ang efficiency naman ng nasa kabila ay ilan? 95%. Kasi, 95 yung agwat. Okay? Maliwanag ba? So, paano natin isa-summarize yun? Summarize natin yon. Ibig sabihin na pag malaki ang agwat doon sa mas mataas na temperature hanggang sa mas mababa, mas malaki din ang efficiency. Pag mababa or maliit ang agwat, mababa din yung efficiency. No? So, kaya yung sa steam turbine, iniinit natin yung tubig, no, sa boiler. Yung sa boiler, pag pumunta ka sa steam turbine, ito yung mga application ng second law. Meron kang burner dito, may apoy, no? Fuel burner. Ito may tubig, no? Ang tawag dito ay boiler. Ano yung lalabas sa boiler, class? Ano yung lumalabas sa boiler? Di ba nagpapakulo ka ng tubig sa sa kettle? Anong lumalabas doon? Iris. Tama. Steam, ano ang kanyang form? Ano ang kanyang estado? Liquid ba yon? Basa ba to? Vapor or gas? 'Di ba parang Vicks Vaporub? 'Di ba parang pag nilagay mo yung Vicks sa sa baso na mainit, makakalanghap ka ng minted na na ganon. Steam, na parang kang nagpapakulo. Alam mo, pag nagpakulo ka ng tubig, mauubos yung tubig. Pag na-reach ka ng 100 degrees centigrade, magiging vapor na siya. Ang tawag doon ay heat of vaporization. So, pag patuloy ka na naglalagay ng apoy or ng LPG, no, ng Shilane na tinatawag, mauubos yung tubig mo. No? Pagkita mo, wala nang tubig sa napunta.
naging steam. So, yung steam na yon, yun ang ibubuga mo dito sa blade ng turbina. Kaya ang tawag dito ay steam turbine. May mga blade to class. May shaft dyan, yung pinaka-diretso niya na bakal or stainless, no? May mga blade. Ito mga blade, no? Blade. Pag tinamaan siya ng steam, no? Kasi parang hangin na yan eh. Kasi gas, di ba? Air is a gas, di ba? Or fluid state. Pero gaseous state, no? Iikot yan, no? Pag umikot to, naka-attach sa turbine at yung turbine ay naka-attach sa generator. Makakapag-produce ka ng electricity. Okay? Ang point ko, anong ginagawa mo sa tubig? Pinapainit mo. Na sobrang init. Ang tawag doon ay saturated. No? Saturated point, saturation point. No? Pero, after ng saturation point, which is 100, kailangan mo pa siyang iinit. Gagamit ka ng device, no? Ang tawag dun sa device ay superheater. Ano yung superheated? Ano yung superheated condition? Yun yung mas mataas sa saturated. So may dalawang klase ng pag-iinit, no? Superheated, steam, tsaka saturated. So kung ito ay 100 degrees centigrade, ito ay mga 300 or 400 degrees centigrade, no? Ito kukulo na, magiging vapor. Ito, di mas mainit. Alam nyo ba kung bakit iniinit? Na sobra? Bakit? Anong sabi ni Sadi? The higher the temperature difference, the higher the energy efficiency. Okay? So may dalawa tayong pinanggagalingan. Ito ang source, which is temperature high or hot. Ito ang sink, yung pagdadalahan, temperature cold or temperature low, no? In the process, magkakaroon ka ng work, 'di ba? At yung work may efficiency, no? You have to be efficient in your work as an output, 'di ba? So yun yung pangatlo, no? Carno. Okay ba? So i-ano natin uli So tatlo na yung na-discuss natin para lang maintindihan ang second law of thermodynamics. No? Ano yung una? Entropy. Ano yung entropy? Law of disorder. No? And then, yung entropy daw is always increasing, no? Spontaneously. Unless na lang, mapunta ka dun sa isang kalagayan na hihinto siya. Yung mga molecules ay hihinto sa pagkilos. Di ba? Kasi entropy yan ang pagkilos di ba? Disorder Siyempre, maggalaw, malikot, no? Hihinto siya sa absolute zero. Constant na yung kanyang entropy, no? Ang pangalawa na paraan natin para maipaliwanag, yung second law ay heat flow or heat transfer. Paano nagka-transfer to? From hot to cold. Pangatlo, si Carnot, no, based on the second law of thermodynamics, yung energy magnitude or yung tinatawag na efficiency is what? Is based on the difference, no? Difference between temperature high and temperature low. Diba? Or sa madaling salita, kung ano yung pinasok mo na heat added, or heat absorbed, tsaka heat release, or heat rejected. Ngayon, last na lang, class. Kasi may ilang minuto pa tayo, no? 40. Ano ang huling paraan para maipaliwanag ang thermodynamics? Letter G. O, research nga. At magpupunta lang ako sandali sa washroom, no? Sa CR lang. Letter G para maipaliwanag ang second law of thermodynamics.
therefore, at t is equal to 0, what is our m? Okay, sige, okay na ito. May question mark. Okay. By the way, when we say mass, ano po yung expected na unit natin? So, pounds, kilograms, it's grams. Okay? Sometimes, kapag alam natin kung tamang unit, we can get the right right quantity. Okay? Kasi keep natin yun. At least maganda. Oh, anybody from the group kung sino ng nakakaalam? Ano ang letter G na nagpapaliwanag sa second law of thermodynamics? Tao din to eh. Sino yon? Sino daw? Oh, di ba nasa internet kayo? Pwede naman buksan yung internet. Anong pangalan? Yun. Thank you very much, no? Ang pangalan niya ay Gibbs, no? Hindi ko alam kung anong pangalan niya, no? Ito baka apelyido natin, no? Gibbs free energy. Okay? So Gibbs free energy, no? Tingnan mo kung ano-ano na yung mga pinag-aaralan natin, no? Dati hindi mo to kilala sa... Alam mo yung class, yung dalawang section na tinuturoan ko. Sabi ko, anong pangalan ni Gibbs? Alam niyo yung sagot ko ano? Sabi nila ay Jano. Jano Gibbs, tama ba yan? Di ba? Si Jano Gibbs, di ba, kumakanta tsaka babaero lang yun. Wala namang alam yun sa no? Wala namang alam yun sa thermodynamics, no? So, ang ating pag-aaralan ngayon ay Gibbs free energy. Ang tanong, ano ba tong Gibbs free energy? Anong kinalaman nito sa thermodynamics? Anong kinalaman nito sa entropy? No? So, yung Gibbs free energy, ang panukat ng tinatawag na energy na nakukuha sa spontaneous process, no? Spontaneity. At this point, spontaneity. At this point, I would like to remind you doon sa mga process, no? Sa thermodynamics class, kasi hindi natin masyadong nadaanan, pero madali lang naman to intindihin, no? May process na reversible at irreversible. No, madali lang naman intindihin. Ano ba yung reversible? Yung bumabalik, 'di ba? Halimbawa, yung bola, no, pag tinalbog mo, no? Pababa 'yon, pero babalik pataas. Tama ba? Pero yung bato, pag binagsak mo sa baba, babalik ba sa taas yung bato? Hindi. So, in that case, hindi siya reversible, no? Ano ba yung irreversible? Yun nga, pag nagtapong ka ng bato, hindi naman babalik sa'yo, no? Pag nasunog yung isang bagay, no, bahay, no, hindi na rin babalik. Na ganun lang 'yon. Ano naman yung ito, no? Dalawa. Spontaneous tsaka non-spontaneous, no? Pag sinabing spontaneous process, hindi siya nakaplano, no? Hindi siya naka-fixed. Halimbawa, pag susuntukin ka or tatama sa yung isang panaksak o lumilipad na bagay, no? Iilag ka, no? Yun ang spontaneous, hindi mo iharap yung mukha mo o dibdib mo, no? Then spontaneous means natural. So the natural thing to do when somebody attacks you or something, no, is kind of coming towards you, iilag ka, di ba? Or halimbawa, yung bola sa baseball, siyempre, ang spontaneous na mo ay kung binato yon, na kung ang pagkabato ay sa sport, sasaluhin mo. Pero kung binato ka lang talaga na galit sa'yo, iilag ka. No? So, yun lang naman yon, no? So, anong pakialam natin, no, sa Gibbs? Ang Gibbs ay may equation na ganito, no? Delta G equals what?
change in entropy minus temperature, then multiplied by change in entropy. So, ito yung formula sa thermodynamics na pinagsama yung konsepto ng enthalpy at entropy. Nakita nyo, no? So, ito yung konsepto na magkasama yung enthalpy at entropy, no? Actually, ang formula class ng entropy, may formula naman kasi yung entropy, no? In terms of heat, ay eto, no? Q equals, change in entropy equals, ano yun? Q over S, no? Q over T pala, sorry. So, delta S is Q over T or delta Q over T. Yung delta S, oh. Diba? Ano yung formula ng enthalpy natin? Enthalpy is what? U plus PV, no? Pressure and volume is work yun, di ba? Tapos ito internal energy, di ba? Galing yan dito, no? Internal energy is depende kung plus or minus, no? Is work minus enthalpy, no? Natitira, no? Yung internal energy is work, but work is pressure tsaka volume. Okay? So, ulitin ko, ang delta S, no, ay Q over T. Ito lang, no? Ito ang pinakasimple, no? dQ over T. Pero maraming variance yan, no? In terms of volume, in terms of temperature, in terms of pressure, no? Kasi gumagamit ng ln. Ano yung ln? Natural logarithm. Tsaka yung ideal gas law. Okay? So, yun ang paliwanag natin sa second law of thermodynamics. So, tingnan natin dito, no? I-summarize, no? Kasi yung para hindi na tayo magbasa ng magbasa, pinaliwanag ko na lang yung mga slides. Okay? So, sabi dito, yung second law of thermodynamics ay spontaneously. Di ba sinabi ko spontaneously, no? Yun ang yung process, no, na naturally occurring, no? Anong keyword natin? Anong take natin dito? Escalation. Pag sinabing escalation, ano ba escalation? Increasing or decreasing? So, ang entropy ay laging dumadami in nature, no? Or nag-i-increase, no? Isolated systems, the entropy will never decrease. So, ibig sabihin, always increase, no? Yan ang totoo sa entropy. Okay? Sinabi rin ni Clausius na itong heat pala, na pagka-transfer ng heat will never, no? Will never happen or cannot move from lower to higher, no? Hindi pwede na galing sa lower papuntang higher, no? It's always from temperature of higher energy gradient to temperature of lower, diba? So yun yung pinaliwanag natin, okay? Ito, ulitin ko lang, no? So, how do we explain the second law of thermodynamics? Energy or heat flows from higher to lower objects, no? Okay yun. Kanina sinabi ko kung ano yung formula ng entropy. Ito yun, no? So, kung gumagamit ka ng partial differential equation o delta, no? Dou Q over T. O pag simple lang, delta S, delta Q over T.
Okay? So, ito yung tatandaan, no? Kasi marami siyang formula, pero ito na lang, no? So, ang gusto ko lang bigyan ng pansin dito ay ito, no? Basta ang heat ay nagpo-flow mula sa hotter papunta sa colder. Okay? Ito, na-discuss na natin kanina, no? May apat na law sa thermodynamics. Yung first law ay conservation, second law ay law of entropy, increasing, tapos yung heat always flow from hot to cold, no? Siyempre, pag nag-flow na siya, madidefine mo yung energy, efficiency, the higher the difference, yun ang sinasabi ng Carnot, the higher the efficiency. At nandun din yung tinatawag na Gibbs, no? Yung free energy, para masukat mo yon, gagamit ka ng Gibbs free energy equation kasi yun ang pang-measure ng spontaneous reaction doon sa particular na reaction na yon ng spontaneity, no? Ang third law ay ang entropy daw ay magiging constant kasi yung mga atoms ay titigil na sa pagkilos o paggalaw dahil napakalamig ng temperatura. Anong temperatura yon? Absolute zero. Okay? O, hindi na natin aanhin to, no? Huwag na natin masyadong pakialaman tong third law tsaka yung zeroth law. Yung zeroth law naman ay may kaugnayan sa equilibrium ng dalawang bagay. Kung dalawang bagay ay equilibrium, most likely yung pangatlo daw ay nasa thermal equilibrium din, no? Two systems in equilibrium with the third system are in thermal equilibrium with each other, no? Yun ang zeroth law, no? Pero hindi na with regards to temperature, hindi na natin papakailaman, no? Itong dalawa, dito na lang tayo, dito nga lang ang dami na no? Okay? So dahil malinaw na sa atin ang konsepto ng second law, no? Tungkol sa entropy is a measure of disorder, tsaka ang heat ay galing sa mas mataas na temperatura papunta sa mas mababang temperatura, magkakaroon na tayo ng calculation. Ito yung Gibbs, no? So, Gibbs is what? Enthalpy minus temperature times entropy, no? So, pinagsama yung konsepto ng enthalpy tsaka entropy sa isang equation, ima-minus mo lang. Okay? So, yun yung pag-describe o pag-measure ng spontaneity of the process ng equation, kaya tinawag siya ng Gibbs free energy. Okay? So, dito na tayo. So, pag-usapan natin to si Carnot, no? Kasi ito yung pinakamadaling computein, eh. Pakibasa mo nga yan. Volunteer naman. Iba naman, maliban kay Iris, sa dalawang Iris. Babae naman, babae. Pakibasa na nga. Sinong ga-volunteer? Volunteer. Bilis kasi matatapos na tayo kasi marami pa tayo na take up na problem. Melissa, ay, tapos na si Melissa, di ba? Sino pa ba yung ibang babae dito? Samantha Lopez. Samantha? Absent? Wala ba si Samantha? Sira yung yung microphone? O, ikaw na lang, pakibasa mo na lang. Pakibasa mo nga. Ano na? Anong tinatanong Samantha? Ay, anong tinatanong? Bago tayo dun, bigay mo nga yung given. Pakibigay mo yung given. Ano yung given? Ano ang temperature high o temperature 1
Ano yung mataas sa temperature? 800 Kelvin. Nakikita ba yung sulat ko? Nakikita yung sulat ko? So, yung temperature 1, which is the temperature of the source, also called temperature hot or higher temperature, is 800 Kelvin, which is already in the absolute scale. Yung temperature 2, pwede natin siyang tawagin na temperature cold, di ba? Temperature or temperature. If this is the temperature of the source, yung pinanggagalingan, ito ang temperature ng sink, yung pagdadalahan, no? Para bang lavatory or sink doon sa kusina. Ano naman ang mas mababang temperature? 400 Kelvin. Ano pa yung isang binigay? Work. Ilan? Yan. Ano ang pinapahanap? Na ano? Na supplied. No? Mahalaga yun, no? Kasi may output kayo, may supplied. No? Kasi ito, output. Kung merong output, merong input. What is the other term for input? Yung supplied. Ba? Naintindihan ba? Di ba ang efficiency natin ay ano? Output over input. Ano yung sinupply? Ano yung sinupply daw na energy? Wala pa, di ba? Pinapahanap. Ito yun. Ano yung output natin? 1,200. Makukompute na ba to? Makukompute mo ba yung input agad? Kasi ito yung pinapahanap eh. Bago mo makompute yung input, anong kailangan mong computein? Yung, ano to? Efficiency. Paano kinocompute ang Carnot efficiency? Ayan na, nandyan na, di ba? So, ang gagawin natin, temperature high minus temperature low over temperature high. Tama? Pag dinivide mo yung temperature high tsaka temperature high, anong makukuha mo? Any number divided by itself is 1. Kaya ayun yun. No? So, all you have to do is to substitute yung mga natitira pang values. So, 1 na to eh, di ba? 1 na yan, no? Tapos, ito, lipat na lang natin, distribute natin dito. Ano yung temperature low? Low. TL. Oh. So, tinawag siya na low or cold, di ba? Ito high. No? So, 400, ayun yun. Ano yung temperature high? 800. No? So, 400 divided by 800, kalahati lang yan, di ba? Di ba, half lang yan? Cancel yung dalawang 0, cancel yung dalawang 0. Ang natira ay 4 over 8. 4 over 8 is 1 half. In decimal ay 0.5. Tama? 0.5. Yung 0.5 sa percent ilan? 50%. Very good, no? So, yun ang ilalagay mo rito, no? So, yun ang ilalagay mo rito, 50%. Kaso, pag nilagay mo doon dyan, tapos magko-compute ka, hindi mo kailangan ng percent. Ibabalik mo siya sa, saan? Decimal. No? So, paano yun? Ulitin natin dito para maliwanag. Efficiency equals output over input. Dahil 50% yun, ang lalagay mo ay ilan? 0.5. Ano yung output? 1,200. Ito ay work input or work supplied. WS na lang, no? So, anong formula daan ng WS? Pag na-compute natin, equals 1,200 over 0.5 or 1 half. Diba? So, yung 2, mapupunta sa numerator. 2 times 1,200, ilan?
2,400 joule. Okay ba? Naintindihan ba? Okay ba yon? So next, sino mag-solve naman ito? Eto. Volunteer na lang, hindi na ako tatawag ha, para hindi naman nabibigla. Sandali. Tingnan mabuti to. Tapos sabihin kung ready, kung kaya nang ipaliwanag. Mag-volunteer na lang yung magpapaliwanag ha, para nandiyan naman na yung tanong tsaka nandiyan na yung sagot. Sino yung nag-recite kanina? Samantha yun, no? Any volunteer? Class? Alam nyo, pag tinatawag kayo ng professor o ng teacher na mag-volunteer, no, magtaas kasi it builds your confidence, no? Kasi magpapaliwanag ka talaga, magsasalita ka sa harap, sa ibang tao, di ba? Sa teacher mo, sa kapwa mo. Magde-defend ka ng project, ng proposal, ng thesis, harap ka sa klase, harap ka sa mga judge. Walang choice kundi ganun ang buhay, no? Kahit magtrabaho ka, harap ka sa manager mo, harap ka sa kliyente. Unless na lang pipi ka or may problema ka sa bibig, no? Pero yun talaga ang buhay ng tao, no? Kailangan nating magpaliwanag, mag-explain, no? Mag-defend. Any volunteer? Anong pangalan? Ay, Iris na naman. O sige. Basahin mo muna, Iris, yung problem. Ay, Iris, hindi Carnot ha. Carno lang. Kasi French yan no? Silent T, Carno. Ibigay mo Iris, para maliwanag siguro sa mga audience natin. Ibigay natin yung ano ba? Yung hot muna, hot. Temperature high or hot ilan? Ay, pinapahanap yata. Pinapahanap yata 'to, di ba? Tama ba? Pinapahanap? No. So, yung isa, yung nasa sink, di ba kasi ganito yan eh. Ito yung source, pinanggagalingan, di ba? Ito yung sink, di ba? Yung pinuntahan. Di ba? Kasi sink yung nakalagay, kaya dapat alam niyo yung mga term, no? Yung sink, ilan yon? 300 Kelvin. Yun yung T2. Tama? Di ba? Kasi ito ay T1, ito ay T2, no? Kasi para hindi malito, ito ay 300 Kelvin. Tama. Anong masasabi mo, Iris, kung ang T2 ay 300, ang T1 ay mas mababa ba o mas mataas? Mas mataas. Mataas kasi nga temperature high, di ba? Temperature high or temperature source ay T1. Sinunod lang natin yung T1 ng problem. Kaya although ipapaliwanag mo, tingnan mo, ang answer ay 428. Ba, ibig sabihin mas mataas siya sa sa source, no? Yung pinagdalhan bumaba na kasi nagkaroon ng heat transfer no? Mas mababa, 300. Kaya pag pinasa mo tong problem, pag binasa niyo yung problem, kung makita mo na 300 to, at the back of your mind, ang nasa isip mo, dapat ang value ng temperature sa source ay greater than 300. Okay, sige, tuloy mo. Sinulat lang natin yung given, no? If okay.
Bakit 0.5 yung ginamit sa pangalawang calculation, Iris? Kasi po yung decimal value po ng 50% is 0.5. Okay, kasi yun ang hinahanap, 'di ba? Kasi dati, 'di ba dati 30%. Nung 30% na-compute mo yung temperature dun sa source, tama? Kaso ang pinapahanap ngayon ay kung magi-increase ng 50. No, kasi pwedeng mag-increase ng 50, ng 70, ng 40, no? Kaya 50 yung nilagay dito, no? Para lang maintindihan ng mga klase mo. Okay? So nung kinumpute na yung yung Tapos nung nalaman na po yung Oo. So nung kinumpute na yung temperature ng ano ba to, source at 50%, ilan ang lumabas? Okay. So eto at 50%, no? At 50%. Yung isa naman at 30%, ilan? Para lang maintindihan, ha? Ayan. 'Di ba? So pag minus mo, anong makukuha mo? So eto ngayon ang sagot. Anong ibig sabihin ng sagot na to? Because this is just a number or figure, no? Ang sagot na ito, no, pinapaliwanag ni Iris, ito yung kailangan mong idagdag doon sa temperature ng sink. Tama ba? Di ba? No? Di ba? Yung kung ay ano bang tanong? By what must the temperature of the source being source pala, sorry, no? So ito yung idadagdag mo sa source, no? Sa source. Ibig sabihin yung source natin ay 400 ilan? 28.6. Ang tanong kasi class, anong idadagdag mo, no? Anong idadagdag mo sa temperature ng source? Ito yung mas mainit no? Yung pinanggalingan. Na-compute mo na ito. Etong source na to ay naka-associate or naka-peg siya doon sa 30%, no? Ang sabi doon, kung ang gusto ko o ang gusto ng sistema, gusto mo ay 50% ang efficiency, ano yung idadagdag mo dito sa temperature na to, no? Anong idadagdag mo sa temperature na 428 para makuha mo ay 50%. So, idadagdagan mo siya ng ilan? 171.4. Maliwanag ba? Class, nakakuha ba yung paliwanag ni Iris? No? So, ibig sabihin, yung original na temperature ng source, 'di ba? Ito 'yon kasi ito yung sink eh. Alam natin na ang temperature ng source ay mas mataas sa 300. No? Kasi ito yung sink eh. Ito lang yung pinagbabaan eh, no? Mas mababa na siya kasi may heat loss na, no? So tama naman, ito ay 428.6 na compute natin. Ngayon, ang tanong kasi, ilan daw yung temperatura na idadagdag dito para makuha mo ay 50%. 'Di ba? So paano natin 'to nakuha? Kinumpute muna natin yung temperatura kung 50%. Ito 'yon, no? Nakuha natin ay 600 at 50% or 0.5. Nung nakuha natin, syempre ima-minus na lang natin, no? 600 minus this one ay lalabas itong 171.4. Ito yung value ng temperatura na idadagdag mo sa original na temperatura ng source para makuha mo yung 50%. So, ang sagot ay 171.4. Ito yung nasa choice na, anong letter, Iris? Letter A. Okay? So, ganun yung mga problem, no? Ganun yung mga problem. Ngayon, maliwanag na yan. Umiikot-ikot lang yan dyan, no? Naglagay ako ng maraming problem tungkol sa Carnot, no?
the difference between temperature high or temperature source and the temperatures of the sink or the temperature low, no? So pare-pareho lang naman yan. Para makompleto yung ating discussion, let us go to the sample nito, no? Which is a bit complicated, pero kailangan lang natin tag dito, sample, no? Sabi ko nga sa inyo, maraming deviation or variant ng ng Gibbs. Ang pinaka formula natin talaga sa Gibbs, eto, no? Ulitin ko lang. Delta G equals delta H minus yung temperature times delta S, na pinagsama sa isang equation yung konsepto ng entropy at enthalpy. Ang mga variant, ang mga kakaiba niyang mga formula ay gumagamit ng pressure, volume, at temperature, no? Yung mga proportion, 'di ba, ratio nila, at gagamit ka ng ln, natural logarithm, no? Titingnan natin mamaya. So dito muna natin umpisan. Sino magpapaliwanag nito? Direct substitution lang naman 'to. Tandaan, no? Basta tagdan. Yung tinatanong dito na spontaneous, no? Kasi yun yung definition ng ng second law, 'di ba? Sabi doon, entropy is always increasing, no? Basta ang process ay spontaneous, no? Always increasing. It will never be decreased, no? It will never be decreasing, no? Kaya ganyan ang tanong, no? So, sinong magpapaliwanag? Ano lang naman, the direct substitution lang naman yan. Oh, volunteer na lang. Sige na, para iba naman. Marinig naman natin ibang boses. Anong pangalan? Anong name po? Sino pala nagkala ko tali? Sino nagsalita kanina nung tinatawag kita? Sino yun? Si Darren po tsaka si Darren po. Dorothy. Si Dorothy. Okay, Dorothy. Okay na, Samantha. Sige. Pakibasa mo na yung problem. Pakibasa mo na yung problem. Question. So, sa question, the entropy change for a reaction is found to be 37.50 joule per Kelvin. The enthalpy change for a reaction is 21.25 kilojoule. At what temperature is this reaction spontaneous? So, ang nagtatabi dito yung temperature kung saan yung reaction na spontaneous siya, yung process na spontaneous. Okay. So, yung formula natin, delta sub A G is equal to delta yung enthalpy minus temperature plus delta entropy. So, nakalagay dito, nangyayaman na natin yung temperature at yung PVD isasakta natin yung Gibbs free energy equal to 0. To 0. So, naman, yung formula natin, nakalagay dito, so 0 na yung Gibbs, nakatag natin sa kabila yung temperature tsaka delta entropy. Kaya ang formula na ay delta enthalpy is equal to temperature times change in entropy. So, having this formula, substitute yung value ng entropy natin is derive nila sa deviation ng temperature. So, magkakaroon tayo ng temperature is equal to enthalpy over entropy. So, equals 21.25 kilojoule, ginawa ng joule, kaya nagkaroon ng times 10 is 3 yung joule. Okay. Over 47.50 joule So, nakakaroon mo pa rin si joule, ang magkakaroon tayo natin ay 747.4 Kelvin. Ito tayong temperature na kailangan. Maging spontaneous. Okay, very good. No, thank you. So ito yung temperature na kailangan para
ang ating process ay spontaneous, no? Ngayon, may ano dito na may catch, no? May trick dito. Paano mo nalaman na yan ang temperature? Meron kinalaman yan sa ano? Sa state ng equilibrium, di ba? So, doon sa case ng Gibbs, no, sa second law, pag ang temperature ay nasa equilibrium, ano mangyayari sa Gibbs? Energy. Ha, Samantha? Yun. Oh, yun ang key doon, no? Kaya nakuha natin yung temperature ng spontaneous kasi we set the temperature sa equilibrium, no? Pag equilibrium, yung energy niya ay zero, no? So pag zero to, eto na negative, pwede mo nang ilipat doon, di ba? Kaya eto yan, no? So pareho na silang positive. So dahil ang target mo ay temperature lang naman, no? Ito yung subject or focus mo, yan ang business mo, no? So all you have to do is to divide this with delta S, no? Delta S. So cancel na yan, magiging 1, no? Ito 'yon. Delta H, delta S, no? Yung sinasabi ni Samantha kanina, ito ay naka-kilo, ano sabi 'yon? Kilojoule, di ba? Prefix lang naman 'to, di ba? Times 10 to the third power, no? Or 1,000. Kaya ganyan. And then parehong nasa numerator yung energy, joule and joule, natira ay 1 over Kelvin. Di ba? Reciprocal lang naman. So ganyan. Okay? So, very good, no? So, dito tayo sa may, mga dalawa na lang. Eto. Huwag na yung may calculus. Masakit pa sa ulo yan, no? Pero aralin, ha? Kasi lower limit lang naman yan, tsaka upper limit, eh. O, sino mag-volunteer dito? Ay, overtime na ba tayo? Okay lang. Anong oras ba tayo mula, ano tayo? 9 to 11 Okay. Anong oras na ba? Sige lang. Sorry. Kasi hindi ko nakikita nasa ano ko, ha, pasensya na. Nasa nasa presentation, eh. Hindi ko makita yung 11 na pala. Sige. So, balik na tayo dito sa sandali. Kasi pinapakuhanan ng picture yung attendance. Salamat sa pag-reply. Appreciate yun. Hindi ko kasi nakikita yung mga yung mga oras kasi naka full present ako. Dahil ko muna, no? I-stop ko yung presentation. Yan. Tapos yan. Okay. Okay. Ngayon kung gusto nyong ibukas, okay lang. Kung ayaw naman, okay lang din, no? So, sandali, kukuhanan ko muna. Okay. So, thank you, no? So, maraming salamat. Magbibigyan na lang ako ng exercise next week, no? Or ipapasa sa next week para lang sa recitation nyo, no? Pero hindi na tayo magkaklase. Yan na yung huling klase natin at yan na rin yung scope ng exam, no? Hanggang sa second law of thermodynamics. Okay? So, maraming salamat at magandang araw. Okay, thank you. Pwede na mag-leave. Sige, thank you. Thank you. Ingat kayo. Have a good lunch.